Pasyal tayo, libutin ang mundo, magawak-hawak ng kamay, umigang. Guys, welcome back sa Pasyal Tayo at nandito na naman tayo sa another segment ng Real You. Ngayong araw na ito ay may makakasama tayong isa nating kaibigang kung sabihin ay matulungin. Pero without further ado, let's welcome Mr. Carlo Batalla. Hi sir, magandang araw and welcome to the program. Hello. So first of all sir, sino nga ba si Mr. Carlo Batalla? Unang-una, si Carlo Batalla ay dating halal na board member ng lalawigan ng Camarines Sur. At ako ang chairman ng Crimes and Corruption Watch International. So, ano to, pag ginugol mo ito sa internet, so makita niyo yung kung ano yung Crimes and Corruption Watch International. Ako rin ang chairman ng Batalla Cares. So, ang Batalla Cares, ang advocacy nito ay yung mag-provide ng libreng wheelchair sa mga indigent beneficiaries natin na mga walang kakayahang bumili ng kanilang sariling wheelchair. So far, almost 7 years na itong Batalla Cares, no? Nakapamahagi na Batalla Cares ng mahigit 100,000 wheelchairs na yan. At si Carlo Batalla ay confirmed sultan ng Royal Sultanate of Lanao. At dato rin ako, dato pa nga ako sa 4 na tribo sa Davao Peninsula. Wow! Ayun, at PhD, 4 times na ginawaran ng honoris causa PhD. So sir, isa sa nalaman nga natin, kagaya nga ng sinabi ninyo, nung nag-research tayo kanina, is yung ginagawa ninyo na pagbibigay ng wheelchair. So bakit nga pala ang naisipan ninyo na ipamahagi ay wheelchair and at the same time mga medicine? Ano po yung main reason nito? Actually, accidental lang ito yung advocacy ko. Tulong sa sektor ng PWD. Nung gera sa Marawi, ang talagang sadya namin doon ay mamahagi ng mga food packs. Kasagsagan ng gera ito sa Marawi noong 2017. So may dala kaming pondo para ipamili ng food packs. Kaya lang nung ando na kami sa nung nagsusorbe na ako doon sa mga evacuation centers. Nakita ko yung hirap ng mga matatanda, di ba? Walang batang lalaki doon sa evacuation centers Makikita mo puro babae, puro matandang lalaki. Tapos nakita ko yung kanilang portalet malayo dun sa evacuation center. So hirap talaga yung mga oldies at mga PWD. So nagpabili ako ng wheelchair dun sa unang-unang evacuation center na napuntahan ko. Tapos nung bago ko umalis, ginawa kong dalawa para salitan ngayon yung service ng wheelchair. So gumaan yung pagpunta ng mga matatanda doon sa portalet.
Paglipat ko sa kabilang evacuation center, doon ang ginawa ko. So, nagumpisa ang batalya sa Iligan. Iligan City, Marawi, boundary yan eh. Nung paalis na ako, kaibigan ko yung mayor doon, nag-iwan pa ako ng wheelchair. In case na ako kailangan doon sa mga evacuation center na hindi ko inabot, ay siya na magdala doon. So yun ang istorya ng Batalya Cares. From Marawi, pag uwi ko ng Bicol ngayon, sabi ng mga kaibigan kong mga member ng media, o Bukal Batalya, bakit ka andun sa Mindanao? Doon ka namimigay ng wheelchair? Kakandidato ka bang senador? Sabi ko, hindi. Mamigay din tayo dito sa Bicol. So, yan ang istorya. Hanggang ngayon, hindi ko na matigil eh. Kasi nung panahon, sabi ko, pag umabot ako ng 1,000 wheelchair, stop na ako eh. At totoo lang, kinarer ko pa yung, yung Metro Manila at mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Halos, siguro si Miko, kilala mo si Miko, di ba? Yan ang partner ko, saka si Derek Elson Montalvo, si Jonathan Pardo, yung mga kasama ko sa pagtulong sa mga PWD ng INC, mga kapatid nating INC. So sabi ko, pagdating ko ng 1,000, tigil na ako. Lumampas ng 1,000, sabi ko, pagdating ko ng 5,000, tigil na ako. Nung dumating ako ng 50,000, sabi ko, tigil na ako. Ngayon, 100,000 na, hindi ko na matigil eh. Na, alam mo, kawawa naman yung mga PWD na hindi pa inabot ng Batalya Cares. Swerte naman yung mga nabigyan na namin na nakaginhawa na. So yun ang nasa ulo ko ngayon. Kawawa naman yung mga hindi ko pa inaabot. Samantalang meron naman kaming capacity na tumulong ng tumulong. Kami lang yata yung aktibong NGO na tumutulong sa sektor ng PWD sa buong mundo. Tama. Na privado. So yun. Wala pa kami nakikitang hangganan eh. Yun nga. So, sir, bakit sa tingin ninyo, walang ganong mga ahensya ang tumutulong sa mga PWDs? Unang-una, politiko, di ba? Ako, dati akong board member, dati akong elected official eh. Wala kaming budget para sa PWD. Mahal yan eh. Correct. Tapos, ang PWD, kumbaga sa negosyo, walang ROI. Hindi naman yan makapangampanya kasi PWD nga nasa loob ng bahayan, minsan nasa loob ng kwarto yan, di ba? Ang nakakalungkot pa nito, pag PWD ka, wala kang wheelchair, bihira kang paliguan ng bantay mo eh. Minsan, pag tumatawid ng dagat, walang tubig dyan eh. Correct. So, hindi ka mapaligo. Paano ka lalabas kung hindi ka naligo, di ba? Kung matagal ka ng PWD, mabigat ka na. Walang magbubuhat sa'yo. Kaya yun ang talagang pininindigan namin eh. Mabigyan ng wheelchair yung mga PWD, lalong-lalo na yung mga malalayo sa poblasyon. Yun. Walang ROI, hindi yan makaboto, hindi naman makaakit yan sa polling place eh. Correct. Hindi yan makapangampanya kasi alam mo na, hindi nga maangat yung kamay niyan eh. Saka walang maniniwala. Ayan, tama po kayo. Yan ang ilan sa mga pangamba din ng ating mga kaibigan na kung bakit hindi nga nila ganong gustong tulungan ng PWD, in which hindi naman din tama dahil kababayan naman din natin. Kaya binabalikat na lang ng Batalya Cares yung kakulangan ng iba nating mga dapat tumutulong sa sektor ng PWD. Inaako na ng Batalya Cares yung mga pagkukulang ng iba nating mga dapat na tumutulong sa kapwa nila. So, isa pa dyan, sir, ano yung say ninyo? Kasi ngayon, isa sa iniisip ng mga tao na yung iba, pabor, na meron daw ibibigay na parang tulong na financial tuwing buwan-buwan sa mga PWD. Pero meron ding mga iba na ayaw ng mga ganito. Actually, merong pondo yan sa GAA, sa General Appropriation sa
annual appropriation. Mayroong pondo ang sektor ng mga PWD. Kaya lang napupolitika siyempre pag unang-una, pag hindi ka kaalyado, kamalas-malasan, hindi ka makareceive ng tulong ng gobyerno. So, samantalang dapat inaaruga ng ng gobyerno talaga yung PWD. Matatanda na yan di ba? Correct. Tapos napagkakaitan pa ng tulong. Minsan naman ang gobyerno may tulong dapat na tatanggap ng mga sektor ng PWD, Yes. kakaratihin pa ng mga dinadaan ng mga ahensya. Tama. Nangyayari yan hindi natin maiiwasan yan Usually, di ba, may naririnig nga ako dyan 6,000 ang budget para tulong. Minsan nakakarating lang 1,000 Tama. So, ito pong mga PWD na nangangailangan ng wheelchair, paano po ninyo napipili ito? Pwede ba silang sumulat sa inyo? Paano po ba? Pwede. May website naman May website ng Batalya Cares. Merong Instagram. Meron akong Messenger. Meron akong Facebook. So, usually, ang mga mabilis kong mabigyan yung nakakunik sa akin sa Messenger, mga kaibigan ng mga kaibigan ko, mga halos lahat naman ng ako chairman ng kanina sinabi ko, ako chairman ng Crimes and Corruption Watch International. Halos lahat ng munisipyo mayroon akong chapter. So kaya kung makikita mo pag sinearch mo ako sa Facebook, makikita mo yung scheduling ko ng pamimigay ng wheelchair. Madali lang. Ang importante, mayroong mga 50 na sabay-sabay kong bibigyan para at least kasi kung pa isa-isa medyo mapagod Correct. yung kaya kung makikita mo 100 wheelchair, 150, 50 yung lump sum. Katulad sa June 1 mayroon kaming distribution sa San Pablo City, sa June 3 sa Valencia Bukidnon, after Valencia Bukidnon sa kami sa Puna Bayabaw sa Lanao del Sur. So halos buong Mindanao area na kami ngayon na nakakonsentrate kasi mas kawawa yung Mindanao area. Yung huling binigyan namin sa Masyo Lanao del Sur, maawa ka sa akala ko isang barangay, usually ang PWD diyan pinakamarami na 10, di ba? Nung nagpunta ako sa Masyo, may 100 yata. Ang dami. Ulampas pa. Ulampas. Kaya babalik ako dun sa Masyo. Siguro next month nandiyan ako sa Masyo ulit. Kaya yung mga kaibigan kong mga taga dyan, antayin nyo ako dyan. Yeah. Yung wheelchair ng Masyo nasa Iligan City na. Nakabudiga na sa Iligan. Ayan. Oras na lang yung inaantay kung saan ko masisingit yung schedule. So, matanong naman natin, bukod kasi dyan sa ating pagkakaalam, bukod sa Batalya Cares, ay meron ding ibang mga organisasyon o grupo si Sir Carlo na handito yung Music Quest, Power Quest, at iba pa. Ano po itong mga ito? Yung Music Quest, ito tulong ko naman to sa mga musikero. Kasi parang itong panahon na ito, parang nawala na ng platform yung mga composer, di ba? Makikita mo sa, hindi naman sa, parang wala na ngayon masyadong malaking contest ng mga komposisyon, yung mga music composition. So ito, platform ito ito yung contest ng mga composers. So noong nakaraang December, yung season 2 ng Music Quest, nag-allocate ang grupo ko ng almost 1 million na prize fund. So yun nga ang grand prize winner nung
Nakaraan December, 250 yung Grand Champion. Pababa na yun, 150, 250, 150, 100, pababa na yun hanggang sa mga consolation prize. So all in all, ang prize fund nun is 1 million. So ngayon, parang ang allocation namin ngayon, para mga 1.5 yata. So, kasama na yung mga raffle doon, di ba? So ito, tulong ng grupo ko sa sektor naman ng mga musikero. Last December ang entry parang 375 entry yung ang natanggap namin. So ano naman lahat sa sa YouTube ng Music Quest. So ngayon yung isa naman yung aside from Music Quest, merong Art Quest. Ito naman yung sa mga painting naman to, painter. Kaya may nakita tayo sa kabilang kwarto ninyo, sir, na maraming paintings. Actually, yung painting na yan sa kabilang opisina, ang iba dyan, hindi ko nakikita pa. Tulong ko yan sa mga artist lalo sa mga bagong artist. So, pag nakita ko, binibili ko yung mga paintings nila, inista ko lang dyan. Para lang meron silang pambili uli ng pintura. Para tuloy-tuloy ang kanilang pagpinta, so mahasa lalo sila. Malay natin, sumikat yung mga yon, at least yung mga gawa nila, meron ako. Correct. Marami na yan, yung siguro mga 500 paintings na nandyan. Yun, yung tulong ko yun sa sektor ng wood carvers, di ba, painters. Tapos ang panibago kong pinagkakaabalahan ngayon, yan naman Power Quest. Ano naman po yan? Yung Power Quest, ito naman yung parang mga medium class na gym, bodybuilding gym. Tulong ko naman to sa mga kabataan, sa mga out of school. So, ito, nilalagay ko to sa mga hindi poblasyon, sa mga medyo barangay, di ba, yung medyo malayo sa sentro, para yung mga kabataan saka yung mga mahilig bang mag-exercise, magpalaki ng katawan, doon sila. Murang-mura lang to, 50 pesos lang bayad dito. Wow, napakababa. Diba, 50, tapos pag wala kang pambayad, di mag-exercise ka doon. Utangin mo yung bayad, di ba? So, in short, sir, nagsimula kayo sa pamimigay lamang ng mga wheelchair at ilang mga gamot hanggang sa nakita nyo kung nasaan talaga yung hinahanap o nasaan yung problema, kaya nyo unti-unting ginagawa itong mga ito. Tama po ba? Halos halos lahat ng neglected na sektor ay parang naiisip kong tulungan. Kasi nagkataon na itong panahon ito, parang meron kaming capacity para tumulong. Ayoko namang sayangin ba yung pinagkaloob sa ating blessing ng itaas. So, ayoko namang ibulsa lahat yung dumarating sa ating biyaya. So, parang sa Batalya Cares, ang ano ko rito, ang panuntunan ko rito, pag kumita ako ng 100 pesos, itatapon ko yung 80 pesos Pamimigay kong tulong yung 80%. Kaya tama lang yung natitira. Katulad yan, may pang snack tayo, may pang chibog tayo, pag nag-uusap-usap tayo. Ayoko namang pag may meeting, ka-meeting ko pa magbabayad. Namimigay nga ako ng wheelchair pagkatapos hindi ako makapagbayad ng chip. Tsaka masarap po sa pakiramdam ang tumulong din. Walang katulad. Saka pagpapalain ka talaga. Ako, politiko ako So, bira naman ang mabait na politiko 'Di ba? Kaya lang iba yung tumutulong. Ako chairman ng Crime and Corruption Watch International, ang dami kong dinidemanda sa ombudsman Kita mo, sabay-sabay ang kasong kinakaharap ko. Ayun nga. So, sabi nga ng mga ibang kakilala ko, si Batalya, barumbado yan Sarao ng loko-lokong yan Pero, walang katulad na pakiramdam
ang makatulong. Lalo na itong tinutulungan kong sektor, ito ang pinaka-neglected, ito ang pinakakawawang sektor ng ating sosyedad. Ang person with disability. Walang gustong tumulong dyan. Okay, sige sir. Mas nakilala namin kayo and nakita namin yung puso ninyo ng pagtulong sa ibang tao. Sige sir, any final messages para sa ating mga viewers? Oo, sabi nga ng iba, ito si Carlo Batalla, namumulitika ito eh. Kaya ito umiikot ng buong Pilipinas para maglatag ng alam mo na ng baluarte sa politika. 'Di ba? So andun sa Luzon, Visaya, Mindanao para makapag-organize ng baluarte para sa darating na eleksyon medyo hindi na mahirapan. Wala na akong planong bumalik sa politika. Galing na ako sa politika. Nahalal na ako ng tao. Ang pangarap ko, mahalal lang ako, solve na ako. Kaya nga yung free time ko, 'di ba? Kung ano man yung mga kinikita ng grupo ko ngayon talagang hinahagis namin sa pagtulong. Kung saan sektor na ito PWD, 'di ba? Sabi ko nga mga musicians, mga artists, 'di ba? Athletes, lalo na sa athletes. So wala na to. Ang ginagawa ko ngayon parang balik biyaya na lang to. Balik biyaya. So, medyo senior na tayo. Wala naman tayong, ano pang hahanapin natin. Hindi na naman tayo magtatagal ng buti sana kung habang buhay tayong gwapo. Di ba? Wala na. Di ba, Miko? Medyo laos na tayo eh. Kaya yung sarap ng buhay, nakukuha ko na lang sa pagtulong. Lalo na pag yung actual na namimigay na kami ng wheelchair sa mga PWD. Walang kasing saya. Panoorin niyo po yung YouTube channel ng Batalla, saka ng Carlo Batalla. Makikita niyo, wala kaming ginawa kundi mamigay ng wheelchair sa mga kapuspalad po nating disabled. Tuloy-tuloy, wala itong hinto kasi habang may dumarating na blessing kay Carlo Batalla, pamumudmud po natin yan sa sektor ninyo. Again, marami pong salamat Mr. Carlo Batalla. At guys, magbabalik po ang Pasyal Tayo